Nangangamba sa ngayon ang mga fans ng Boston Celtics na baka sila'y matulad sa Dallas Mavericks. Sa ngayon nga ho ay ibinenta na ni Grousbeck ang Boston Celtics sa presyong $6.1 billion kay Bill Selholm. Sa ngayon ay mukhang wala namang dapat na ipangamba ang mga fans ng Boston Celtics sapagkat itong kanilang bagong may-ari ay native sa Boston at diehard fan ng Celtics. Sa ngayon nga ho ay hindi naman agarang ita-transfer ni Grousbeck ang operasyon o yung governance sa bagong may-ari. Ayon sa detalye, si Grousbeck pa rin ang mamamahala sa Boston Celtics hanggang 2028 NBA season. So marami nga ho ang nagtatanong kung bakit nga ba ibinenta ni Grousbeck ang Boston Celtics. Gayong malaking pera naman ang kanyang na-income dito. Definitely ang rason dito ay gustong mag-focus ni Grousbeck sa real estate at sa family planning. Sobra pa nga sa triple ang kanyang kinita sa kanyang pagbenta sa Boston. Noong 2023, ito ho'y nabili niya sa presyong $360 million. Ngayon, ito'y kanyang naibenta sa presyong $6.1 billion. Totally, tibang-tiba na nga ho itong si Grousbeck sa kanyang na-income sa pagbenta niya. Safe to say as of now ay nasa magandang kalagayan itong Boston Celtics. At siguradong ito'y mapapakinabangan din ng bagong may-ari. Pero hindi pa rin may isasantabi ang anumang posibilidad na syempre bago na ang may-ari ay mayroon talagang magbabago sa kanilang pamamalakad kung matatapos na sa 2028 ang pamamahala ni Grousbeck sa Celtics mismo. Nakadepende sa resulta ng MRI test kung ano ang status ng Stephen Curry sa susunod na mga laban. Ngunit wala rin namang magiging problema itong Golden State Warriors sapagkat nandiyan naman si Jimmy Butler at si Draymond Green. Ito yung mga bagay na pinaghahandaan ng Golden State Warriors. Si Draymond Green nga sa ngayon ay kumakamada ng mga triple-double, maraming assist, maraming rebounding. Sa kanilang laban nga kontra Toronto Raptors, siya mismo ang nanguna, nakapukol pa siya ng 5 3-pointer. Samantalang itong si Jimmy Butler naman ay magse-switch bilang star player sa lugar ni Stephen Curry. Ayon pa mismo kay Jimmy Butler, walang problema kung wala si Stephen Curry. Pero syempre, maganda pa rin kung nandyan siya. Sa ngayon, ang kanilang gagawin ay perfect basketball para maiwasang matalo. Naka-adjust na nga sa ngayon ang Golden State Warriors sa season na ito na kahit wala si Stephen Curry ay nagagawa naman nilang manalo. Sa ating huling balita, itong si DeMar DeRozan naman ang ika-27th player sa NBA na naka 25,000 career points sa liga. Isa itong malaking milestone para kay DeMar DeRozan. Kaso natalo nga lang sila kontra sa Chicago Bulls. Sa kanilang nakarang laban, sila'y nanalo ng walang Zach LaVine laban sa Cavaliers. Pero ngayon, natalo sila nang bumalik naman si Zach LaVine. Ganon talaga mga idol. Sa kabila naman, si Kobe White ang nanguna. Meron siyang 35 points para tulungan ang Chicago Bulls. Para sa mga punto por puntong balitaan, tumutok lang palagi. Maraming salamat po sa panunood.